Dahil sa mas pinadaling pagpaparehistro ng mga negosyante sa DTI, nakapag-ulat ito ng mas mataas na bilang ng mga rehistradong negosyo mula pa noong 2023. Yan ang ulat ni Sujin Kim. May 5 taon ng store owner si Maricel Borlado. Kasosyo niya ang kanyang kapatid. Malaking tulong ang family business niya sa mga gastusin sa pagpapaaral sa kanyang mga anak. Kaya naman para iwas abala, hindi niya kinaligtaang iparehistro ang kanyang tindahan. Maliit na ambag niya ito upang makatulong sa gobyerno. Registered siya, ma'am. Importante siya para alam mo naman, ma'am, yung pondo ng taong bayan sa tax nag-uumpisa. So, kailangan i-register para merong pumapasok na pondo. 1 taon ng tindera sa karinderya si Lani Sabado kasama ang kanyang kapatid. Dahil rehistrado ang kanyang pinapasukan, kampante siya na may tuloy-tuloy siyang trabaho. Kailangan po yun. Kasi po, hindi ka po pwede makapag-business po dito pag wala ka pong permit. Kasi kailangan po dito sa Makati po yun. Halos 1 milyong negosyo ang nagparehistro ng kanilang business name noong 2023. Ayon sa tala ng Trade and Industry Department, 5% mas mataas kumpara noong 2022. Sabi pa ng DTI, 88% ng business name registrations ay bagong rehistro lamang, habang 12% ang business renewal. 78% rito ay online, habang 22% lamang ang dinaan over the counter. Pangunahing nagpaparehistro ang mga sari-sari store, kasunod ang mga restaurant at mobile food services. Pangatlo naman ang real estate activities. Karamihan ay dati nang nagnenegosyo ngunit ngayon pa lamang nagpaparehistro. Ayon sa DTI, mahalaga ang pagpaparehistro dahil hinuhubog nito ang tiwala ng mga mamimili. Anila, mas mapagkakatiwalaan ang isang negosyo kapag ito'y rehistrado. Makakakolekta ng buwis ang pamahalaan at dumarami ang mga trabaho. Nung una kasi parang nag-e-eksperimento pa lang sila. Tinitingnan muna nila kung kikita yung negosyo nila at tatanghilikin ng mga tao. So ngayon na gusto na nila talagang maging lehitimo dahil nakikita nila yung potential ng kanilang negosyo na lalago ito, kaya marami na ring nag-register na kanilang mga negosyo. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang DTI sa mga LGU upang mas mapalakas ang Filipino entrepreneurs sa merkado. Paalala ng DTI na maaari nang magparehistro online. Makakabayad din ng registration fee gamit ang online banking o e-wallet. Meron tayong mga social media. Merong mga official DTI Facebook page, Instagram, meron na rin po tayong TikTok. Successful ito dahil una nga, makikita natin sa numero ng mga nagre-register ng business nila, mas dumadami, ibig sabihin mas marami ang pumapasok sa pagnenegosyo. Maganda yung marami nagre-rehistro at nagnenegosyo kasi dumadami rin yung nabibigyan ng trabaho sa pamamagitan ng mga negosyong binubuksan. Ang pagpapadali sa proseso ng pagpaparehistro ay alinsunod sa Ease of Doing Business Act na masugid na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.